at nakuha na nga po natin mga kadidi yung kalaykay. Siyempre, kakalaykay na tayo. Dahil medyo hapon na rin nga. At maya maya, magtatanim pa tayo. Focus na natin ito sa sabubinan. Mustasa. So, radyo wakas mga kadidi at ito, natapos na nga natin lagyan ng handle yung ating asada. At ngayon naman, gagrinder natin siya para tumalap. At kung nga nakarawang, pinakalang grinderin para bubad siya sa dati. Ikaw, putakte! Kagata ko sa labi. Nako! Masakit. Kagata yung putakte, oh. Magandang hapon mga kadidi, welcome na naman po kayo sa aking panibagong vlog. At ngayong hapon andito pa rin tayo sa bahay. At syempre kanina may dumating dito na nagdala ng gamot. At ito mga herbal na gamot. Baka sa inyo po mga kadidi may gustong bumili. Yan po. Dito po yan, dito po yan matatagpuan sa bahay. At nandito po yung kanya mga instruction. Dito po makikita nyo kung ano mga sakit na dinadala ng ating gamot. Yan o. Makarami sakit ka dinadala. Yan. At naipakita ko na nga sa inyo mga kadidi. At ngayong hapon pupunta muna tayo sa baba dahil kinakailangan niya nating lagyan ng handle yung ating asada na ipagdadasdas para sa pagtatanim natin ng mustasa. Tara mga kadidi, samahan niya pupunta sa baba pagkuha ng pang handle dito. Right mga kadidi, at ngayon pababa na nga tayo dito sa baba para kumuha tayo ng pang handle sa ating asada para magamit natin siya sa pagtatanim ng mustasa. Tara, baba na tayo dito mga kadidi. At samahan nyo ko dito sa baba. Yan o, kawayan na ito mga kadidi. At kanina galing dito si paring Kautol. Umunga siya ng pananim na malunggay. Kasama niya si Kayumot. At nakauwi na sila sa kubo. Siyempre hindi pa tayo makapunta sa kubo dahil busy pa nga tayo dito. Nagtatanim pa tayo. Kaya siguro bago pa tayo makapunta pag natapos na nating itanim yung ating mga pananim dito. Kaya baba tayo dito mga kadili. Dito sa baba kukuha nga tayo ng pang handle sa ating asada. Yan o, pwede na siyang to. Or ito, kaso gato na siyang to eh. Kailangan talaga piliin natin mga kadidi yung tuyo. Dahil pag sariwa yung ating kinuha, mabigat. Kaya hahanap tayo ng ganitong tuyo na. Yan, tingnan natin siya kung maaari kaya. Ikaw putakte. Kagat ako sa labi. Nako, masakit. Kagat tayong putakte oh. Sakit. Kaya pagliparan kagat tayo sa labi, bakla pa itong putakting to. Sakit. Sakit ah. Bakla pala itong putakting ito. Kaparan tayo sa batok na apatan tayong kagat ah. Yan oh, laki oh. Laki ng bahay niya, daming tao oh. Pakita sa inyo mga kabidi. Diba ang dami oh. Sakit. Sakit po yung maggat mga kadidi. Kaya sa mga viewers natin dyan na mahilig pumunta sa gubat, ingatan po natin to dahil masakit makakagat. Tulad yun, nakagat niya yun.
Hanggat tayo sa labi at sa batok. Bakla pala yung putakting yan, kaya ganyan. Labi pa yung kinagat sa atin. So ayan mga kadidi, at ngayon pagpapatuloy na nga natin ang pagkuha. At nagawa na natin lalang yung putakti. Naramihan tayo ng kagat. Okay, so at nakuha na nga natin mga kadidi. Pero masakit yung labi natin ha. Sakit tayo ng putakte. Balik na. Hapon na. Okay, at taas na nga natin pagpapatuloy mga kadidi. Tara, taas na tayo. Masakit yung labi natin ha. Pumaga oh. Sakit. Ito yung batok natin oh. Tekloy. Sakit. Pero hindi tayo susuko. Ganito talaga mga kadidi ang buhay sa bundok. Talagang pag nasa bukid po tayo mga kadidi, sari-sari yung kagat yung naranasan natin. Meron nakakagat ng ahas, nakakagat ng hantik, nakakagat ng putakti, nakakagat ng pukuyutan, laywan. Pero naranasan natin ngayon kagat ng putakti. Huwag tayo. Yan, at nandito nga tayo mga kadidi. Karat, papatuloy na nga natin mga kadidi yung ating ginagawa.
at patuloy pa rin natin tanda at lalagay ng handle. Saka natin ito gagrinderin dahil sobrang lawak. Alright mga kadidi, at ito napagdarangan natin. Siyempre lalagyan pa natin siya ng pasak para lalong matibay. Yan. Siyempre ayusin lamang natin. Labi natin mga katili, oh. Medyo pumakloy na siya. Dali nga tayo ng putakte. So ayan mga kadidi, at ngayon kumuha tayo ng kahoy para pasak natin siya dito para hindi siya umikot. Dahil pag hindi natin pira siya mga kadidi, mababasag to. Pag pinabasag, sigurado luwag na. Wag, sabay mo ilagay akin na, ruwang. Pinatas mo naglatas daw. Ibig sabihin, tatapos ng pinag-ibas mo, ano? Siya gamitin nga lang yung ginagawin. Hindi yung ito taray, bukas daw. Ang naruwag, kasi siya, bitaw. Tunag siya. Meron dati trabaho ko yun. Kain.
init. Alright, so bakas mga kadede, at ito natapos na nga nating lagyan ng handle yung ating asada. At ngayon naman gagrinderin natin siya para tumalab. Kahit puno nga ng kalawang, kinakadang grinderin para bumalik siya sa dati. So ito mga kadede, at gagrinderin na nga natin para pumuti-puti naman siya. Kailangan natin salamin kahit sa mata. O, di ba? Hey! Oh! Right.
At yan, natapos nga natin grinderin mga kadidi. At ready na. Time check lang po tayo mga kadidi. Yung oras po natin ay 4:59 na po ng hapon. At ngayong hapon, dahil magtatanim pa nga ulit tayo ng okra at sitaw. Yan. At kakunti na nga yung ating ginawa kanina ng pamalta. Kaya kinakailangan gumawa ulit tayo ngayon. At napanood dyan na naman kanina yung paggagawa natin. Pero papanood pa rin sa inyo ngayon. Right mga kadidi. At bali part 2 ito lang ating paggagawa. At syempre part 2 din ang ating pagtatanim. Isa. Dahil ko lang nga mga kadidi yung ating ginawa kanina, kaya yan, magdadagdag tayo ng paltak. Oats, layo ah. Tagak nun ah. Makalog kasi. Bukas naman mga kadede, babakuran natin. Ngayon, puro linis muna tayo tanim. Bukas natin siya babakuran. Agaw natin bukas siya ng balag. At siyempre, isang araw, meron pa tayong kailangan linisin sa ilaya, yung kay Sile na kailangan nating tapusin. Shoutout pala kay Sile. Tinatapos ko lang to para pagpunta natin sa ilaya, tigil man tayo doon, tapos na itong ating ginagawa dito. Aba, tibay ito ah. Natapos ka rin pala, ayaw pag tumigay. Nahirapan mo taga ako ha. Naputol na sa buko. Hey, update ko na lang kayo mamaya mga kadede. Ito mga kadede, at tatapos na nga natin siyang biyak-biyakin niya naman. Titulosan natin siya. Kahit 2 tilos lang siya, okay na. Dahil malambot naman niya yung lupa. Ganun lang oh. Ganun kasi lang magtilos ngayon. Kailangan natin mga kadidi talaga meron nito eh. Parang pinakatanda natin sa ating tanim. Pero pagkamatis naman mga kadidi yung tinatanim natin, hindi na natin lalagyan ito. Dahil direct na agad yung papaltakan na natin. At may plastic yun. Kaya malaking bagay ang ganito mga kadidi. Kahit dasdasan natin siya, pag may damo na, hindi agad basta
madadali yung tanim natin dahil may bakod niya. Yan, at update ko na lang kayo pag natapos na natin itong tilusan. So ayan mga kadede, at natapos na natin silang tilusan at siyempre handa na rin yung ating asada dahil papunta na nga tayo doon sa ating garden. Yan, at siyempre naipon na rin natin. Malaking bagay talaga mga kadede ang meron din ito dahil yan ang magsisilbing gabay na rin sa ating tanim para hindi siya humapay. Siyempre pag humapay siya sa pababa ang punta, pag meron ito sa patayo ang punta. Kaya maraming purpose po ito mga kadede, yung nilalagay natin paltak na to. Alright mga kadede, at ngayon nandito nga tayo sa ating ginagawang garden. At yan, andyan na rin yung ating pamaltak. Siyempre unahin muna natin, tanggalin muna natin itong mga paltak na ito bago natin siya taniman at linisan. So ayan mga kadede, at ngayon natanggal muna natin itong mga paltak na ito tulad nyan. Yan, at ating lilinisan yan, at bago na natin siya lagyan ng paltak bukas, babaguhin po natin yung kanyang balag. Yan, at magsisimula na nga tayo mga kadede magtanggal ng ating bakod. Mugat, pero tuyo. Wow, magic. Sariwa pala. Makakapag yung sitaw, oh. At yung sitaw mga kadede, makakabagin po muna natin ulit yung mga sitaw na nandito para habang lalago yung tanim natin, pinapapangunan na tayo. Kunin pa rin natin, baka magagamit pa rin natin, pero mayroon naman tayong tali doon. Ito muna natin lalagay sa tabi mga kadiri yung tali. Hindi na maaaring ipalta ko lang mga kadili, atin ang gagatong. Yan. Oh, lagutok na siya, oh. Ouch. Aba.
Siyempre ilagay mo natin siya sa yung tabi. Yan, at tatanggal na nga natin mga kadidi yung paltak. Ngayon naman, kahigin natin to para magtanim tayo. Pero kunin natin mga kadidi yung kalaykay. Mas maganda yung kalaykay. Ito at nakuha na nga po natin mga kadidi yung kalaykay. Siyempre kakalaykay na tayo dahil medyo hapon na rin nga. At maya maya magtatanim pa tayo. At bukas na natin ito sasabugan ng mustasa. Naman bukas mga kadidi, kakalagay ang papuri natin. Diba? Hindi na dadaliw ating tanim dahil may paltak siya. Yan, at patuloy pa rin po tayo mga kadidi na ating pagkakalaykay. Diba? Hindi tinatamaan yung ating tanim dahil may bakod nga tayo, may paltak. At wala tayong paltak, delikado, mayayapakan natin yan. Yan, at natapos na nga natin siyang tanggalan ng paltak at kalaykayan. Yan, makikita nyo na malinis na siya, oh. O, diba? Ngayon naman, tatanim ulit tayo ng sitaw at okra. O, diba? Linis na yan, tingnan. Yung ating nilagyan ng paltak kanina nandito. Yan, oh. Yan, banda ron. Saka pa natin makikita yung mga kadidi pag yung nadasdasan natin bukas. At nasabugan na natin siya ng mustasa. Siyempre, mag-i-start na ulit tayong magtanim ng sitaw at okra. Kaya kailangan lamang yung distansya dito
kurkulahin natin para estimate natin para tuwid siya. Tapos dito yung okra sa banda rito. Sarap tayo. Siyempre, mas madali yung trabaho natin yun dahil asarol na yung ating gamit. Sa okra, sitaw, okra. Okay. Kailangan talaga medyo align. Malayo ah. Para dito. Yan at nilagyan natin ng paltak doon sa dulo para pinakatuwid. Kaso simula pa lang nakiliw na yung ginawa natin, kaya kailangan natin ituwid. Ito yung ating pagsusukatan, hakbang. Yan ang magiging sukatan natin. Sukatan po natin mga kadidi yung ating hakbang naman. Yun, pilitin naman natin kung tuwid siya. O, diba? Tuwid siya mga kadidi. Ganun po yung ginawa ko para parehas yung space nila. Yung pahakbang na lang po ng paa. At syempre, yung okra naman po, dito natin siya tatanim, punta naman doon. Sige. Tulad pa rin po ng dati yung ating ginawa. Hakbang pa rin po yung ating gagawin.
Sorry. Yan. At tatapos na natin siyang butasan mga kalide. Ngayon naman, tatamnan natin siya. Kita nyo, dati may tanim tayo ditong kamuti mga kalide. Yan po, may laman na po ito. Kaya kung magkakaubos man tayo ng bigas, makakalibre ang buhay natin. Yung isang saing na lang po para makalibre ang buhay natin. Dahil sa isang saing po na para bang yun ang makakaagaw ng buhay natin. Ito pong laman ng kamote, pag siya natin nakuha, sigurado maaagaw ng buhay natin. Joke lang po yan, pero hindi po naman mangyayari na ganun. Dahil habang tayo po nandito sa bundok, taga-bukid po tayo, nagawa po tayo. At kahit pa paano, pinipilit natin makagawa ng paraan para magkaroon tayo ng pagkain sa magandang pamamaraan lamang po. Ngayon, natapos na natin siyang butasan, magtatanim naman po tayo. Ito, at siya po natin unahin yung ating sitaw. Sitaw po muna yung ating unahin. Iwan. So ayan mga kadede, at natapos na natin itanim yung sitaw. At siyempre, hindi natin tira pa rin tayo, maghahanap pa tayo ng space natin mataniman. At ngayon, tatanim naman natin yung okra. Yan po yung ating itatanim mga kadede. Daming bubod ah. Ito.
na rin natin tanim yung okra at marami pa rin tayo natira. Kaya siyempre maghahanap ulit tayo ng ibang taniman. Dahil tapos na nga mga kadidi yung ating pagtatanim ng sitaw at okra. Makikita nyo ng mga kadidi lalim ng banda rito, oh. Yung pader, oh, makikita nyo yung pader, ang lalim niya, no? Hanggang sa baba. Yan, di lang natin ito makita dahil makahoy. Yung natatanaw yung kulay blue yun, mga bato po yun, mga bato, yun po yung bato mga kadidi. At yan, maglalagay na nga tayo ng palpak natin dahil medyo ginagabi na rin po tayo mga kadidi. Sakit. Sakit siya, ha? Ngalay na yung braso natin mga kadidi. Yan, at palayo tayo ng palayo.
Grabe, ang banas. Pawisan tayo dito ah. Baliktad. Daw. Grabe. Pawis natin mga kadidi oh. Tuloy yung pawis natin. Alright, sa wakas mga kadidi, natapos na rin yan natin siyang kalaykayan, tanggalan ng mga kahoy at natamnan na rin natin. Yan, makikita nyo naman. Maganda na siyang tingnan dahil may mga tanim na at may mga tulos na rin. Yan. O diba? Hanggang doon. Bali 5 hilira po ito, kung tawagin dito 5 tudling. Ang gagawin po naman natin dito mga kadede, dito tayo maglalagay ng paltak. Dahil ito sitaw, dito yung isang ano po yung maganda, saan po natin magandang ilagay yung paltak natin? Suggest po kayo mga kadede kung saan maganda. Dito po sa labas na ito o doon sa loob. Dahil nandoon po yung isa niya. Yan, at pag-iisipan pa po natin. Suggest comment lang po kayo mga kadede kung saan maganda ilagay ang paltak. Dito po ba sa loob na ito? Sa loob nito? Or sa labas? Labas to labas. At medyo napapagod na rin nga tayo mga kadede, kaya papahinga na tayo dahil medyo gabi na rin nga. At yan, nagtatago na yung ating haring araw. Pahinga na muna tayo at bukas na natin pagpapatuloy ito. At bukas mga kadede, abangan po ninyo yung paglalagay na natin dito ng balag. Yan, at uwi po muna tayo. At dito ko na nga tinatapos yung aking simpleng vlog ngayong araw. Maraming salamat. Nakabot siya yung gusto dulo ng aking video. At gusto kong pasalamatan na suporta sa Team Kapanalg, lalo higit sa aking YouTube channel. Sa lahat ng mga viewers natin dyan, subscriber, ganon din po sa ating OFW at lalong higit hindi po nag-i-skip na mga ads sa silent viewers po natin. At sa sponsor po ng Team Kapanalg sa masulok na mundo kayo naroon. Sana palagi po kayo mag-iingat. God bless you po. Bye bye.